May adlaw sa katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaprayan sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab ang inyong amigo ug higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakatlo ag upat nga semana sa ordinaryong panahon. Nobyembre 26, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kung unsa kining katahom, tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato og sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya mingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin nga nahimutangan niini. Ang tanan tungpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila. Kanusa ba kini mahitabo? Og unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus mingon, pagbantay kamo o ayaw kamo palimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Ug miingon usab, miabot na ang panahon apan ayaw sila tuohi, ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya sa pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulod sa laing gingharian. Nahitaboon niya ang makalilisan nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit nga ingon man ang makakahadlok na mga butang ug dagkong ilhanan gikan sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa miaging Domingo, gisaulog nato ang the solemnity of the Christ the King nga mao'y pagtiklop sa ato ang liturhikanhong kalendaryo nga sunod Domingo magsugod na pud usab ang first Sunday of Advent nga kining simanaha mga igsuon mao ni siya ang matawag nato nga mura bitawg mga panapos og mao po diri ang ato ang pagsugod pod sa first liturgical calendar. So kini ato ang mga pagbasa karon, it talks about the end of times in which only God the Father mo'y nasayod lamang kung kanusa kini mahitabo. So busa bag-o ta nga moadto sa ato ang pamalandong karong adlaw karon nga Nobyembre 26, 2024, adlaw nga Martes, nga ako ang pagtimbaya sa ato ang mga nursing department sa Mars MC na karon na mo ipahagayon na amo ang values and character formation na og sunod dayon ang Santos nga misa. Salamat sa inyong pag-imbitar kanako isip at inyong hospital chaplain. Kini ako ang ihatag nga rare opportunity nga inyo ako ang gitagaag pagsalig nga maoy mo hatag mo sa maong seminar. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga naglawig karon sa kadagatan, sa diha sa panganod, diha sa kadalanan, o asaman mo karon padulong pauli sa inyong mga tagtatag sa mga balay. Hinaot pa unta nga kamo safe and sound nga makaabot sa inyong mga adtuanan. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga naminaw karon. Asaman mo nga probinsya sa Pagadian, sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur, sa Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, o asa man nga parte sa kalibutan mo nga naminaw, maayong adlaw kaninyong tanan. O ako ang espesyal nga ihatag ako ang birthday greetings sa ato ang mahigugmaon o mainampuon na si Tita Barira. Have a good time po, Tita, diha sa New York. And I know you are always listening and you are always giving time to comment and give your feedbacks
labi na sa mga activity namo diri sa Archdiocese sa Osamis. Salamat sa imong panahon sa pagpabidaw. O mga igsoon ko ni Kristo, kung ato ang pagtagad karon ng ato ang ebanghelyo, kita gipahinumduman nga it doesn't matter kung unsa ato ang mga naabot aning kalibutana. Dili kita magkwenta kung unsa ang ato ang mga estado sa kinabuhi, kung unsa ang ato ang mga titulo nga naabot, kay kita gipinumduman sa ato ang ebanghelyo karon that nothing is permanent in this world. Everything is what we call temporary. No, nindot kay no nga bisan pa di ay og unsa ka nindot ang templo na mao'y gitagaag og high regard sa mga tao kaniadto, sa mga Hudiyo gi-considered kinili nga special place. Pero sa dihang ingnon lang ni Jesus na kining tanan tungpagon gayud, murag nadisturbo sila. Usa kini ka makalilisang ilahang istorya nga nadunggan gikan ni Jesus nga ang templo na ilahang gitagaan og dako espesyal nga pagtagad tungpagon lang. Mura bitaw kita usab dako kay nga pahinumdom kanato na aning kalibutan na we want to be great, we want to be somebody, we want to be in the pedestal, we want to become one of the VIPs o special nga tao aning kalibutan na. Pero moabot ra gyapon ni ang panahon na kita pagatungpagon ra gyapon. Abot pa sabot ana kita bubiya ra gyapon aning kalibutana. Kung walay permanente, that everything is temporary aning kalibutana, unsa di dapat natong himuon? Simple lang kayo mga igsoon. Nasa ato ang paglawigan ng kalibutana, una, dapat kita mangandam kung moabot na ang taknang panahon na kita mubiya na aning kalibutana. Wa gyud tay laing buhaton sa ato ang pag-abot sa pag-ato ang pagharap ana maong realidad nga matapos ra gyapon ang tanan. But to be always prepared. And the question is, how is our preparation right now? Kumusta man ang atong pagpangandam? Nay uban nga giingon nila nga unya rami mangandam. Unay uban nga moingon nga dili sa karon. Mura bitaw ka ng procrastination na mura ka ng unya-unyaon na lang nato. Kay tungod we believe na dapat taas nga panahon, we believe nga nagtuo ta nga ang kaning tanan hawak nato. No. Dako kay na siya nga sayop. Mauna nga ang pagpangandam din nato mga igsuon dapat we always remember na ato ang gi-count kanunay ang adlaw ba nga dili na din nato hawak ang adlaw nato sa to pa di ay every day should be always part of our preparation. Wala tay sayangon nga oras ug panahon. Wala tay ingon nga unya-unyaon lang. Kay tungod kay dili na to hawak ang ugma, dapat karon pa lang as early as possible or any moment wala tay himuon nga mura bitaw wasting our time in some mga unnecessary things na magdala ka nato sa gingharian na gisaad sa Ginoo kanato. Kana mga igsoon. Kumusta man ang imong pagpangandam? Nagbinutan na bata? Nagtinarong na bata? Nagpakabalaan na bata? Yes. Moingon kita na dili kini dali, dili kini basta-basta. Kay it always entails sacrifice and it always what we call we learn to go beyond from our human mga desire. We learn to die for ourselves in order to live in holiness. Maubitaw na mga igsoon ko din ni Kristo ang the solemnity of Christ the King last Sunday, it is a beautiful reminder na wala tay dapat nga paharion sa ato ang kaugalingon, kundi we are like a king na dili ta sige og kanang panugo ngadto sa uban, but usa ka hari nga kita andam mo alagad ngadto sa uban. Inana unta ang klase nga pagpangandam na atong gibuhat. We are rendering service to others. Na ato ang existence, ang ato ang pagkatao, dili ta nahimong mabungahon tungod sa atong mga naabot. Nahimo tang mabungahon, nahimong fruitful ug meaningful ang atong pagkakita, dili tungod sa mga titulo na ato ang naangkon, kundi nakatouch ta sa kinabuhi sa uban. Nakatabang ta,
natay effect sa kinabuhi sa uban. Kana bitong tungod nato nalipay ang uban, tungod nato natagaan natong paglaom ang kinabuhi sa uban. Ug tungod nato ang madulom nga kinabuhi sa uban nasanagan, nalamdagan ug nahatagan sila og paglaom tungod nato. Inana unta nga klase nga pagpangandam nga dili kita ang murag kana jung kahadlukan, dili ang ato ang pagkatao nga gikalagutan, kundi ang ato ang pagkatao nalipay ang daghan og nahimo tang meaningful kay tungod wala man ta nabuhi para sa atong kaugalingon lamang, nabuhi ta para sa uban ug para sa Dios. Mga igsoon ko din ni Kristo, mo kini ang nindot kayo nga pahinumdom ka natong tanan as we move forward to the new cycle of our liturgical calendar, na human kita natapos sa usa ka liturgical na kalendaryo. As we start this new calendar, mayroon kita nga unsa nga batasan ang ako ang dapat biyaan ug ako ang unsa pud ang akong mga batasan nga nindot ipadayon kana. Dili ta sige lang gradual, hinay-hinay, bisig usa lang ka buok. Kana siguro ang nindot na kung ay pangutana ka natong tanan, unsa ang imuahang batasan nga biyaan na nga dili maayo, nga makaingon ka nga you need to change, you need to reform, and you need to repent, and you need to let go that kind or that bad attitude, that kanang dili kailangan nga karakter. Ug unsa pud imong batasan as we move forward to the new cycle of our liturgical calendar, nga imong balunon sa bagong cycle nga pod sa atong kalendaryo, makaingon ka nga mao ni ako nindot nga dalon sa akong panaw sa pagpadayon aning kalibutana. Kana mga igsoon. So ikaduha, moingon kita og as we are preparing for the end of times, kaduha is God first. We should be always mindful that sa tanan natong mga tumong og tinguha aning kalibutana, we should always seek the kingdom of God. Grabe taong bag-o kang magsugod sa imuhang mga trabaho, bag-o ka magsugod sa imuhang mga activities diya sa imong workplace, bag-o ka muhimo og kanang mga accomplishment anang adlaw, dapat atuad magpalaban jud ta kanunay sa Ginoo. Inana unta mga igsoon. Mao bitaw na nga kita gitudluan bag-o ta mukaon, manguros og magampo. Sa to paday bisan pa di ay sa mga basic o kanang mga dinagko o ginagmay nga aktibidades sa tuang kinabuhi, we should always consider as unahon nato ang Ginoo. So nindot dito kay ning pahimangno sa tuang mayor sa Tanggob no, na una ang Ginoo, na tanang natong mga gibuhat aning kalibutana, tanan natong mga tumong tinguha aning kalibutana, it should be God first. No? Kay usahay mao maguni ang malimtan na magud sa ato ang mga kabataan karon god, na tungod sa ka-excited, tungod kay gusto na gyud nato nga humanon na gyud or matuman na gyud ang ato ang mga accomplishment o mga activities, wala na, malimtan na nato usahay ang pagpangayo og lamdag og giya sa ato ang Ginoo. Kana nga realidad mga igsuon, dili unta nato na siya kalimtan nga hiyas isip mga Katoliko, isip mga binunyagan. Kana bitawng mo basig igo lang ka mo biyahe, kana mo ampo gyud ta, bisan pa og kanang mag-jogging lang ka, mag-walking lang ka, mo ampo jud ka, kana tanang mga buhat nimo gipasidungog imong gihalad tanan ngadto sa Ginoo, magluto, bisan lang gani o magtuon kanang mga estudyante nato, kanang bitang basin man gani padulong na ta mo serve sa misa, mag-ampo pa mga gali tadaan. So kana nindot kina siya ng mga hiyas o kinaiya nga kailangan natong ipadayon o kailangan natong i-practice o kanang mahimo na bitong part and parcel na gyud sa ato ang pagkakita. Kana mga igsuon, na kana unta ang maamguhan sa ato ang mga kabataan, sa ato ang mga trabahante, nga dili jud kalimtan ang pangayo og pangama og giya sa ato ang Ginoo o sa ato ang langit nung inahana si Birheng Maria. Kay nagatuo kita
na pinaagi sa ilahang lamdag o pinaagi sa ilang giya o sa ilang intercession nga bisan pa og lisod, bisan pa og dili sayon, bisan pa bag moingon ta nga kani atong mga gibuhat aning kalibutana kapoy, pero we are always comforted. We are always pampered by their what we call motherly and fatherly love. So inana mga igsoon. Ikatulo, as what I said, na ang ebanghelyo na to karon nagpahinumdom ka nato nga walay permanente. Nga dili gyud ta angay nga mo salig kayo sa ato ang mga achievements ug mga naabot aning kalibutana. Bisan pa man di ay ikaw ang pinakadato sa maong lugar, bisan pa man ikaw ang pinakangilngig nga tawo aning kalibutana, moabot gyud ang oras ug panahon nga ikaw bubiya aning kalibutana. Sa tupadi ay bisan pa og unsa ang imuhang titulo pero wala kay dating sa ubang tao, murag wala ra gyapon. Nga karami taong ang imuhang dating dili tungod kay nagpasikat ka, dili tungod kay nagpapapil ka, kundi ang imuhang papil karami taong dako kay impact sa kinabuhi sa uban because despite of your limited and humble capacity, you learn to reach out to the life of others. Despite of your limitation, despite of your flaws and imperfection, you learn to help others. Na wala nimo gilantaw ang unsa imuhang mga kakulangon o kapakyasan, kundi naninguha ka kung unsaon nimo pagdasig, unsaon nimo nga mahimong mas nindot pa ang kinabuhi sa uban. Nanaon ta mga igsuon, kanang word nga wala ka naglantaw sa imuhang mga kapakyasan, wala ka naglantaw sa imong kakulangon, kundi imuha lang gihatag ang unsa ang imong pwedeng mabuhat para mapanindot nimo ang kinabuhi sa uban. Kung inana bitaw ang ato ang kinaiya, kung inana bitaw ang atong mindset, isip mga naglawig aning kalibutana, nindot kayo mga igsuon. Kay ngano man, kay bisan pa og kanang wala tay mga dagkong titulo, pero kita nagtuo sa ato ang kinabuhi nga nabuhi ta dili lang para sa kaugalingon, kundi nabuhi ta para pud sa uban. Kanunay tang handumon sa uban. Makaingon ang uban saya nga atong tawhana, oy nganong mibiha man to siya. Grabe tang mubiya ta ning kalibutana nga daghang masayangan. Kay tungod kita mingbuhat man kung unsay angay atong buhaton, mingbuhat man kita nga dili lang unsay makapalipay sa kagalingon, kundi mingbuhat man kita kung unsa ang makapalipay sa Dios o sa iyang katawhan. Ug sa katapusan, dili kita angay mahadlok kung makadungog kita og mga kagubot ug moingon nga matapos ang kalibutan. God knows. Ang Ginoo ra ginahibalo. Busa kung kita nangandam, kung kita giuna ang Ginoo, kung kita nasayod na nothing is permanent, dili kita mahadlok kung naay mga kagubot, kung naay mga panghulga nga matapos ng kalibutan, kita andam naman muatubang sa paghukom, andam naman kita na muatubang sa Ginoo face to face. Kana lang mga igsoon ko ni Kristo. Dili na nato hawak kung kanus ang matapos ang kalibutan, kundi ang atong buhaton is to do our part, to prepare and to always do kung unsa ang makapahimot sa Ginoo, o we always mindful nga wala tay ang ipasigarbo, wa tay madalaan ning kalibutan na pagbiya kundi ang ato arang mga maayong buhat o relasyon ngadto sa atong isig katawo, ug mao na ato ang ticket nga makasulod kita sa gingharian nagiandam para kanatong tanan. Sa dili pa nako tapuson ang ato ang pamalandong karon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na batiin ang aking mga kaibigan diyan sa San Mateo Rizal na nagbibigay po sila ng kanilang mga pagmamahal, tulong, prayer. Minsan po nagbibigay din sila ng kanilang mga financial support para po na ipagpatuloy natin ang pagtulong sa ibang tao. Maraming salamat po sa inyo, Ate Laila Del Mundo, Annalyn Aldequer, Ate Ellen Mendoza, Romy Cando, Ina Zilabo, Felicitas Del Rosario, Roselda Reboltan, Amalia De Vera, Josephine Samson,
Mamino Alanas, Tess De Leon, Danny De Leon, Cesar Boyna, Corazon Pastrana, Beth Boynafe, Mark Joseph Munyares, and Mayet Azueta. And once again, sa ating pong mga kaibigan dyan sa San Jose de Ampid, kung saan po ako naordinahan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat po sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta, prayers, at sa lahat-lahat po na kahit po ako'y malayo, hindi niyo ako kinalimutan bilang membro na rin ng inyong pamilya. And one way of the others, as what I said, we are always connected in prayers. And once again, at walang pagod po na nagdarasal, Sabado and Kahandig family, and Teta Barira and family, happy birthday and salamat po sa inyong pakikinig. Mga kaibigan, sana po kung ngayon po kayo ay nakikinig, pwede rin kayong tumulong sa ating DXDD, magbigay kayo ng stars at likes and comment para malaman po namin kung saan po nakakaabot ang aming mga reflections dito sa ating radio television. Busa mga igsoon ko ni Kristo, din nilang kukutob. Ayaw ka mo galimot na ang pulong sa Diyos ang hagayod nga pamation, pamalandungan o panangkamutan nga mapuyan. Ulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog o gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha o padulngan ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria, nga atong gitawag nga misamisnon og birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayang adlaw o God bless kanimo, igsoon ko.